How's everybody doing? Stockholm, Sweden. Travel by train. Summer dito, tayo na magbakasyon. Hay, sa wakas. Natupad na din ang pangarap ko na makapagbakasyon maski saglit lang sa Stockholm. Curious kasi ako makita kung ano ba ang meron doon. Nasaan ba ang Stockholm, Sweden? Nordic country ang Sweden at ang capital city ay Stockholm. Bukod sa Stockholm ay may iba pang malalaki at mauunlad na syudad ang Sweden. Nandiyan ang Malmö, Gothenburg, Uppsala, Helsingborg at marami pang iba. Ang nasa kaliwa ng Sweden ay Norway at ang nasa bandang ibaba naman ay ang Denmark kung saan kami manggagaling papunta doon. Para sa inyong kaalaman, ang tatlong bansang ito, Norway, Sweden at Denmark, ay pawang mga Nordic countries dahil nasa bandang norte ito ng mundo matatagpuan. Kilala din silang mga Scandinavian countries. Parang iisang lahi o angkan lang ang pinagmula ng kanilang mga mamamayan kung ang pagbabasihan ay ang kasaysayan ng kanilang mga bansa. Balikan natin muli ang Stockholm. Dahil gusto namin na mas makita ang kalawakan ng lupain ng Stockholm, ay pinili namin ang bumiyahe doon sa pamamagitan ng National Train ng Sweden. Pero nang tumawag na kami upang magpareserba ng ticket, high season daw sa kasalukuyan at walang bakanting upuan sa murang ticket. Busan ng ticket sa petsa na napili namin. Ang naging resulta tuloy, napunta kami sa first class. Return ticket na din ang inabot. Mga 2,296 Danish kroners ang inabot ng halaga kada pasahero. Kung sa piso natin yan, ang magiging katumbas ay 18,368 pesos kada pasahero. Ang sumunod naming ginawa ay nagbook kami ng hotel, 3 days, 2 nights, kasama na ang almusal. Basahin nyo na lang ang iba pang facilities na magagamit ninyo during your stay sa screen. At dahil do-it-yourself ang ginawa kong booking, halos lahat ng kailangan ko ay naandoon na din sa app na yon. Excited kami nang dumating ang departure date syempre. Maaga kami ng 20 minutes dumating sa Copenhagen Central Station at hinanap namin kung saan kaming rilis ng tren maghihintay. Pero tumambay lang kami sa hall hanggang makasiguro kami na hindi na ito magpapalit ng riles. Kasi minsan biglang nagpapalit ng riles yung regional trains. Hintay ka ng hintay sa nakasulat sa ticket mo, nandun pala sa kabilang riles ang inaabangan mong train. At sumakay na kami sa unang regional train. Hindi pa ito classified into groups. Pare-pareho lang ang class dito ng mga bagon. Pero maganda yung train as expected. Pupunta itong Malmö Central Station at mula doon ay sasakay na kami ng connecting train papuntang Stockholm naman. At dahil mabilis ang biyahe sa train, maya-maya pa ay dumating na kami sa Malmö Central Station. Madaming tindahan sa Central Hall ng Malmö Station. Hindi ka maiinip kasi magaganda yung mga upuan nila at may mga toilets din sila for a fee. May mga restaurant at malinis. Lahat ng tingnan ko, nagagandahan ako talaga. Sa wakas, dumating na din yung connecting train namin papunta sa Stockholm. Kailangan alerto at kung hindi ka sigurado, magtanong-tanong ka sa mga ibang pasahero. At mas mabuting magtanong ka kung may mga personnel mismo ng train na nakatayo o nakatambay habang naghihintay kayo na makasakay. Ang sistema kasi, yung mga train wagon nila ay classified into groups na. May first class, second class at economy. Makikita mo ang salitang first class at second class sa pintuan sa loob mismo ng train. At habang tumatakbo ang train, ay magsisimula naman na mag-check ng tickets at passport ang konduktor. Ganito ang hitsura ng first class train na sinakyan namin. May libreng coffee, tea, water with sugar and milk.
May libre din na Wow. prutas at tsokolate. Wow. Hindi na uubos kasi Wow. pinapalitan ng stewardess ng train kada Wow. mag-i-stop over. Wow. Para ding eroplano kasi mayroong magazine, may folding table sa harapan, adjustable seats, at may wifi all over. At syempre pa, hindi rin mawawala ang water closet o toilet sa lugar nyo. May little kitchen din, may baggage room sa mga unahan at Amazing. tagiliran ng bagon. Mayroon din sa ulunan ng mga upuan. At nagsimula na bumiyahe. Nung simula, mabagal pa patakbo, mga 60 km/h. Pero nang tumatagal na, makalog na ang train at umaabot na sa 200 hanggang 250 km/h ang takbo nito. Tinitingnan kasi namin sa speed app ng smartphone namin, kaya medyo nakakahilo na din. At last, mga 2:30 ng hapon, nakarating na din kami sa Stockholm. Yes! Lumabas kami ng Central Station at hinanap namin ang exit palabas ng Vasagatan Street. From there, naglakad kami ng kalsada para tanawin ang mga hotel na malapit sa tinatayuan namin. Madaming establishments doon. Of course, natanaw ko agad ang hotel na titirhan namin at naglakad na kami para tumawid at makapasok sa lobby ng hotel. Ang ganda, malaki, eleganteng tingnan. Heto na kami sa reception area ng hotel para mag-check-in. Very professional at very friendly ang mga staff sa reception. Nung makuha na namin ang door card after a while, sakay na kami ng elevator. Guess what? May libreng upgrade kami ng room. Woohoo! Yeah! Woohoo! Yay! Woohoo! All right! Yeah! Kasi kapag ang view from the window ay facing the city or the Bay Area, mas mahal siya. I was only expecting the inside view of the hotel. Nakakatuwa naman kapag sinuswerte ka, oh. At yung kama at unan, hindi masyadong malambot, hindi rin masyadong matigas. Tama-tama. Napasarap tuloy ang tulog namin. Fully air-conditioned, may ice block machine, at welcome chips sa minibar. Pati water closet nila, clean and elegant. Kumpleto lahat. Heto pa ang isang upgrade na libre. Binigyan nila kami ng access sa pool at sa spa. Dapat may additional fee na 200 Swedish kroners kada tao, kada araw, kasama na ang bathrobe at iba pang toiletries. Wow! Ang daming naka-check-in, pero parang kaunti lang ang gumagamit ng pool at spa. Kasi nga may bayad. Pero kami, libre hanggang sa mag-check out kami. Dinner time, sa hotel restaurant kami kumain. Masarap ang pagkain nila pero maalat yung toppings ng ribeye sa ibabaw. Ang dessert naman namin ay sorbet with hinver and strawberry flavor. The next day, we went to the breakfast hall. Sulit yung breakfast serving nila. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagplano naman kami ng aming tour via app. Meron din namang sightseeing corner store sa Central Train Station at meron din sa mga bus stops. Kaya lang, iba-ibang company sila. Baka magkamali ka ng sakay kapag hindi mo alam ang pangalan ng tour bus sa ticket o sa app mo. Kaya magtatanong ka, tingnan mong mabuti kung pareho ba ang bus at ang ticket mo. Sa hotel pa lang ng reception, tutulungan ka na nila. So, nagsimula na ang tour namin. Sa Opera House pa lang, unang station, bumaba na kami. Doon pa lang, may boat rides na half-in and half-off. Madami rin turista, madaming tindahan, may parke, madaming benches. Gandang view, lakad-lakad lang kami. At dahil 21 bus stops ang itinerary namin, nilubutin na namin na piliin ang pupuntahan namin mga lugar. So, pinili na lang namin talaga yung mahalaga para sa amin na pupuntahan. After Opera House, may stop kami sa Kungsträdgården Shopping District. May tramvia pa din sa kalsada nila.
namamasada side by side sa mga bus at kotse sa kalsada. Pumasok kami sa park. May festival doon. May nagpe-perform sa stage. Tapos may mga food stall, iba pa. May nakakatuwa yung mga Pinay na tindera. Good daw street food ang mga paninda nila at ngayon yung package din. May mga native foods silang mga paninda. Daming choices. Madali nga lang dumugid kasi nga paulan ng panahon. Pero kinain ko yung kaya kong kainin kasi nga nanilis ko yung Pinoy. Bumili din ako ng kopya. Hindi siya masyadong matamis at makapal ang pagkakagawa. Nakakasunok. Pero masarap siya habang tumatagal. Okay. Yung kutsinta, lutong bahay din. Pero makapal yung galapong. At pare-pareho lang ang lasa ng kulay ube, puti at dilaw na kutsinta. Ibinako na lang namin pauwi at habang tumatagal, sumasarap ng kainin. Yan nga ang isa sa mga dahilan kung bakit kakaiba ang lutong Pinoy. Napadaan din kami sa pinakamatandang simbahang Katoliko sa Sweden. Nakatapat lang ng park na pinanggalingan namin. Pumasok kami at nanalangin na mabasbasan kami ng Diyos sa aming paglalakbay. At ipinagpatuloy namin ang pamamasyal sa Stockholm City Hall. Madaming ikinakasal. Madaming turista. Grupo-grupo sila kasama ang mga tourist guide nila. Tahimik at may disiplina ang mga tao sa paligid. Later in the evening, we decide to hold our dinner outside. Eat all you can na spare ribs and salad. Hindi na bottomless and drinks at hindi ko kaya kumain ng madami. Maganda yung lugar. Nice ambience, accommodating personnel, masarap ang timpla ng sauce at marinade nila, pati yung dressing ng salad. Wala akong maipintas. Value for your money talaga. I enjoy dining there. Time to go home na kami. Nag-check out kami and proceeded to Central Station. At dahil marami ring mga pauwing mga pasahero, very visible ang mga customer service ng Swedish train sa hall. Ask mo lang sila if you need help and they will gladly assist you. Pauwi na kami. Home sweet home. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at paki-like niyo na rin. Maraming salamat sa inyong suporta. Thank you for watching. See you soon.